Alamin po natin mga sangkayang isang bansa sa ating planeta na unang madadali ng climate change at tuluyan na pong mabubura sa mapa at lulubog na po sa karagatan mga sangkay. Ano kayang bansa ito? Alright, magandang oras po sa ating lahat mga sangkay. Kamusta po kayo? At ito pag-uusapan po natin itong napakalaking impormasyon na mismo yung mga scientist ay nag-aalala sa mga nangyayari ngayon sa ating planeta. Dahil nga po isa pong bansa, no? Ang mauuna na po. Sila po yung unang mabibiktima nitong climate change na lulubog na po sa dagat forever. So ano nga ba ang nangyari mga sangkay? Pag-usapan po natin yan. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. And po, sa babaan ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell. At i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.26 million subscribers na po tayo. Ilang tulong na lamang po ay 1.27 million subscribers na po tayo. So ano pang hinihintay mo? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito, sobrang laking impormasyon nito, no? Isang bansa, marami pong balita tungkol dito, actually, na sinasabi po dito, this might be the first nation officially erased by climate change. Grabe, no? Noon, napag-uusapan lamang po natin ito na may mga bansa na lulubog nga po o kaya mga malalaking syudad na mga bansa like Manila City na by 2050 mabubura na po sa mapa. Pero, eto mga sangkay, iba, bansa po mismo. Unang masasampulan, unang mabibiktima nitong climate change. Ayan po mga sangkay, marami pong balita tungkol dyan. Itong bansang to ay walang iba kundi itong Tuvalu. Hindi masyadong Tuvalu. So, ayon mo dito, the Tuvaluans are Polynesian. Under language, Tuluvan is closely related to Samoan. According to Britannica, the language taught in schools and widely used, however, is English. Okay, so ito po yung pagkakakilanlan sa kanila. Basahin po natin yung mga importanteng impormasyon dito mga sangkay. Religion nila. The majority of population belongs to the Church of Tuvalu, or what was once the Ellice Islands Protestant Church. Okay, mga believer pala ito ni Jesus Christ. So yan po yung religion nila. Ngayon mga sangkay, tingnan po natin kung ano pa ang mga impormasyon tungkol dito. Ito, sports nila. Basketball. Ito. Young people ride bikes and play volleyball, basketball, and soccer. Alright. Medyo hindi ko nga kilala itong bansang to mga sangkay, no? Ito, a seeming paradise. Ito po kasi mga sangkay ay isang isla. Parang Pilipinas. Island din po ang Pilipinas. Kaya nga lang, mas maliit po ito mga sangkay. Tingnan nga natin kung mayroon ditong nakalagay kung ilan po ang population niya. Ayun, sabi dito, Tuvalu is an independent island nation. Within the British Commonwealth pictured, you can see Queen Elizabeth II visiting in 1982. Okay, ito po yun. Tingnan natin. Sige. Okay, so ito mga sangkay, no, si Prince William and Kate. Gusto ko makita kung ano talagang reason eh. Ito yung capital nila, Tuvalu's capital. Maliit lamang, no? Yung capital city nila. Agriculture. Ito yung kanilang pangkabuhayan pala dyan. Ngayon ito, climate change. The low-lying nation has been classified as extremely vulnerable to climate change
by the United Nations Development Program. So nakita ito mga sangkay na talagang prone sila at mas madali po silang mabibiktima nitong climate change. Kasi kung lagi kayo nanonood dito mga sangkay, well-informed kayo kung ano po itong climate change. Sabi po dito, dahil po sa rising sea level, the beautiful island nation is struggling to cope with climate change related impact. Grabe, no? Ngayon, mga sangkay, tingnan po natin ang mga balita tungkol dyan. As our land disappears, we have no choice but to become the world's first digital nation. Grabe. Ito po yung foreign minister ng Tuvalu. Our land, our ocean, our culture are the most precious assets of our people. And to keep them safe from harm, no matter what happens in the physical world, we'll move them to the cloud. Islands like this one won't survive rapid temperature increases, rising sea levels, and droughts, so we'll recreate them virtually. Grabe. Piece by piece, we'll preserve our country, provide solace to our people. Grabe, no? Diyan talaga siya gumawa ng statement, no? Sa baybayin lang. And remind our children and our grandchildren what our home once was. Only concerted global effort can ensure that Tuvalu does not move permanently online. Grabe. Ayan na. May isa na pong bansang masasampulan. Unang mabibiktima. Actually, biktima mga sangkay. Kasi ngayon, nangyayari na nga po yung effect na lumulubog na po ng lumulubog. Kasi sabi po dito, ito daw po yung kauna-unahang bansa na lulubog dahil po sa pagtaas ng tubig sa karagatan. Ito po ay epekto ng climate change. Dahil po sa mainit na temperatura mga sangkay, yung yelo, yung mga malalawak na yelo ay natutunaw na, then saan na pupunta? Sa dagat. Kung kaya't mga sangkay, lumalala po itong sitwasyon. Ganito na po ang nangyayari ngayon. At asahan na po natin na hindi lamang po itong Tuvalu, kundi marami pang mga bansa ang apektado neto sa mga darating pang panahon. And disappear forever from the physical plane. Grabe. Without a global conscience and a global commitment to our shared... Yan, no? Parang inahalin tulad na lamang o isa po sa mga picture, mga sangkay na dahan-dahan pong nilalamon na po ng dagat itong island. Well-being, we may soon find the rest of the world joining us online as their lands disappear. Grabe, yan, no? Sila po yung unang biktima dyan, mga sangkay. Ayan, ito po yung island na to. I feel unhappy and unsafe. I feel sad and scared. Grabe. I feel like a homeless kid hunting for a place to shelter. Wow, no? I keep looking at their photos, thinking, what would I tell them upon my return from Glasgow? Climate change means my whole island is sinking. Grabe, nakakaawa no? Nakakaawa. And I will not have a home in the future. My I feel goodness. scared of losing my beloved Tuvalu. The children of the 11,000 Pacific Islanders express their fears to us, for they are the first nation to face total annihilation due to the climate crisis. We're talking in a matter of decades that entire community and society could be wiped out from the face of the earth. Grabe. But we're not talking decades. Already cyclones and spring tides flood the islands. Homes, crops, water supply is destroyed. Madali na lang silang tamaan mga sangkay ng mga ganitong klaseng sakuna dahil nga po sa climate change. Lalong-lalo na, nasa gitna po sila ng dagat mga sangkay. Kaya natatakot na po yung mga residente doon. Tuvalu will become unlivable long before it goes under. We are looking at So hindi na po matitirahan ng lugar na to sa mga darating na panahon. how our countries are submerged. There is nowhere to go. The world is not helping us. It doesn't
recognize us, and therefore we have to come up with our own proposed solution. Tuvalu, just the Grabe. start of the story of the century. More than 1 billion people could be forced from their land in the next 30 years due to our kamikaze lifestyles. If we can't save Tuvalu, what happens for the tsunami of the displaced Grabe. that is coming? And so here in New York, Tuvalu's team is forming a plan that could be the blueprint for the future of humanity. It's not only a moral obligation, it's something that necessary if we are to reinvent ourselves amidst the climate crisis. Climate crisis talaga. The purpose of today is to bring together the international community. Okay. So, this is it, guys. May mga sinasampulan na, no? At ito pong Tuvalu ang pinakamatindi. This is an islet off the capital of Tuvalu, one of the smallest countries in the world. And if you've heard of Tuvalu, it's probably because of its climate change challenges. And demonstrating those, what I'm standing on right now is sand. But just 10 years ago, it used to be land. And on this land was this house. And the owner... Okay. So, yan mga sangkay, yan po yung buwangin mula po sa dagat. Pero, 10 years ago, hindi raw po yan yung pinakadalampasigan nila. Mas malayo pa. Pero ngayon, yan na po mga sangkay. Grabe, ganun po kabilis yung epekto nitong pagtaas ng level ng tubig sa dagat. Owners kept moving the house back and back, but in the end they had to abandon it because it's no longer on land. The land is now behind it. And the people who live in homes behind this one, just a few meters away, they're worried about, well, what will happen in another 10 years' time? Grabe. So, ibig sabihin, halimbawa, itong mga nakikita niyong kabahayan, after 10 years, wala na rin po yan. Ganyan po katindi. And will they lose their homes as well? And they say this should be a wake-up call to the rest of the world. Wake-up call daw po ito sa buong mundo. Ito po yung reason why, mga sangkay, ginawa ko itong vlog na to para po maging warning ito, maging babala, hindi lamang po sa ibang mga bansa, kundi dito sa Pilipinas mismo. Since tayo ay archipelago, di ba? To get their act together, to stop temperatures rising, to stop sea levels rising, because they say they don't put out emissions like industrialized nations, and yet they say here in Tuvalu, they're seeing the biggest effects from climate change. Grabe. So, ayan, alagaan po natin ang kalikasan. Hindi natin alam anong tatakbuhin pa nito kasi ang deadline po talaga hanggang 2030 lang. Kapag hindi po na-apply itong climate change, pare-parehas po tayo lulubog sa kumunoy. Okay? Talagang nangyayari po kung anong sinasabi ng Biblia, no? Talagang hindi nagsisinungaling ang Biblia sa magiging future ng ating planeta. Well, ano po ang inyong komento? Just comment down below. I invite you guys, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs, mga sangkay. So, hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.